Isang makapal na talian ng pera, ang marahan niyang ipinatong sa ibabaw ng mamahaling side table. Nagawa sa mahogany, 500,000 piso. Sapat na para baguhin ang buhay ng kahit sino. Sapat na para tuksuhin ang isang anghel na magkasala. Para kay Alejandro de Villa, hindi ito pera. Ito ay isang bitag, isang pagsubok, isang sandata laban sa sarili niyang mga demonyo. Napapikit siya ng mariin. Ang imahe ng kanyang nakaraan ay tila isang multo na laging bumabalik para dalawin siya sa mga oras na tulad nito. Ang matamis na ngiti ni Katrina, ang mga pangako nito, at ang mga huling salita nito na tumatak sa kanyang pagkatao na parang nagbabagang bakal. Pag-ibig! Hindi mababayaran ng pag-ibig ang mga utang natin, Alejandro. Gumising ka! Ang mga salitang yon ang sumira sa kanya. Ang mga salitang yon ang nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso. Mula sa bintana ng kanyang malawak na aklatan, tanaw niya ang hardin. Nakita niya roon si Mara, ang anak ng kanilang kasambahay na si Aling Elena. Tahimik itong nagdidilig ng mga halaman. Suot ang isang simpleng bestida at tsinelas. Payak. Simple. Walang anumang bahid ng karangyaan. Ganyan din si Katrina noon. Mahinhin. Tila isang anghel na hindi makabasag pinggan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alejandro. Itinaboy niya ang alaala ni Katrina at muling itinuon ang pansin kay Mara. Ilang linggo na niyang naririnig mula sa ina nito na kailangan nitong maoperahan sa puso. Naririnig niya ang pag-aalala sa boses ni Aling Elena at nakikita niya ang unti-unting pagod sa mga mata ni Mara. Gusto niyang tumulong. Isang bahagi niya ang gustong tapusin ang paghihirap ng mga ito. Ngunit mas malakas ang boses sa kanyang isipan, ang boses na binigyan ng lason ng nakaraan. Paano kung isa lang itong drama? Paano kung ginagamit lang nila ang kanilang kahirapan para makuha ang kanyang simpatya at ang kanyang pera? Hindi. Hindi na siya magpapauto pa. Buong determinasyon, kinuha niya ang salapi mula sa kanyang briefcase. Maingat niyang inilapag yon sa mesa, sa tabi mismo ng sofa kung saan siya madalas magpahinga. Inilagay niya ito sa paraan na magmumukhang naiwan lang niya nang hindi sinasadya. Pagkatapos, niluwagan niya ang kanyang kurbata. Bahagya niyang ginulo ang kanyang buhok para magmukhang pagod na pagod. At sa wakas, humiga siya sa sofa, ipinikit ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ang pagtibok ng sarili niyang puso. Isang bahagi niya ang nasusuklam sa kanyang ginagawa, ngunit mas malakas ang bahaging gustong patunayan na tama siya. Gusto niyang patunayan na lahat ng tao, kapag nabigyan ng pagkakataon, ay kayang maging sakim. Narinig niya ang mahinang tunog ng tumitiktak na orasan sa dingding. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa haba. Ang katahimikan ng malaking bahay ay halos nakakabingi. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang tunog na kanyang hinihintay. Ang mahihinang yapak ng mga paa na papalapit sa aklatan. Dahan-dahan, halos walang ingay. Mga yapak ng isang taong sanay na kumilos nang hindi napapansin. Pumasok si Mara sa silid. Naramdaman ni Alejandro ang pagbabago sa hangin. Narinig niya ang mahinang kalansing ng dalang balde at basahan ng dalaga. Sinimulan nitong magpunas ng mga muebles, malayo sa kanya. Nanatiling hindi gumagalaw si Alejandro. Kinontrol niya ang kanyang paghinga. Ginawa itong malalim at mabagal, tulad ng isang taong mahimbing na natutulog. Ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, ang kanyang mga pandama ay gising na gising. Narinig niya ang paglapit ng mga yapak, papalapit sa kanyang kinaroroonan. Papalapit sa mesang may nakapatong na 500,000 piso. Napatigil ito. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Wala nang tunog ng pagpupunas, wala nang kalansing ng balde, tanging ang pagtiktak na lamang ng orasan. At sa katahimikang yon, alam ni Alejandro na nakita na nito ang pera. Nagsimula na ang kanyang pagsubok. Dahan-dahang pumasok si Mara sa loob ng aklatan. Bitbit ang isang maliit na balde.
at basahan. Ang utos sa kanya ni Nanay Elena ay linisin ang mga mesa at alisin ang alikabok habang natutulog ang kanilang Sir Alejandro. Kailangan niyang kumilos ng walang ingay na parang isang anino. Sanay na siya rito. Ang buong buhay niya ay tila isang mahabang paglalakad ng dahan-dahan para hindi makagambala. Nakita niya itong natutulog sa mahabang sofa. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha ni Sir Alejandro ang pagod at tila isang kalungkutan na hindi nito maikubli. Naaawa siya rito. Sa kabila ng lahat ng yaman nito, mukha itong malungkot. Nagsimula siyang magpunas sa mga estante ng libro. Iniiwasan ang direksyon kung nasaan ito. Ngunit nang gumalaw siya patungo sa side table na katabi ng sofa, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ibabaw ng makintab na mesa, sa tabi ng isang eleganteng lampshade, ay isang makapal na talian ng pera. Hindi barya, hindi iilang piraso. Isang tumpok ng tig-1,000 piso na para bang kaswal lang na iniwan doon. Napako ang tingin ni Mara dito. Kumabog ang kanyang dibdib sa paraang hindi niya maintindihan. Isang halo ng gulat, takot, at isang bagay pa na ayaw niyang pangalanan. Tukso. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin at nagpatuloy sa pagpupunas, ngunit ang imahe ng pera ay tila nakaukit na sa kanyang isipan. 500,000 piso. Ang mga salita ng doktor ay biglang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Malinaw na parang sinabi lang kahapon. Kailangan na siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Mara, lumalala na ang kondisyon ng puso niya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Kagabi lang, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Nanay Elena mula sa kabilang kwarto. Isang tunog na sumaksak sa kanyang puso. Ang perang iyon sa mesa ay hindi lang papel. Iyon ay gamot. Iyon ay operasyon. Iyon ay buhay para sa kanyang ina. Dahan-dahan, napalingon siyang muli. Nakapikit pa rin si Sir Alejandro. Mahimbing ang paghinga. Pagod na pagod siguro ito. Baka hindi na nga nito maalala kung saan niya nailagay ang pera. Kung kukunin niya kahit kaunti lang. Walang makakaalam. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Isang himala ito. Isang sagot sa mga dasal mo. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan, itinaas niya ito. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip na gumagalaw palapit sa pera. Ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang daliri sa malamig na papel ng pera, isang alaala ang pumigil sa kanya. Ang mukha ng kanyang tatay, ang mga kalyo nito sa kamay mula sa pagtatrabaho, ang nangiti nito tuwing uuwi itong may dalang isang supot ng pandesal, at ang mga salita nito na paulit-ulit niyang narinig habang siya ay lumalaki. Mara anak, ang karangalan natin, ang tanging yaman na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kanyang kamay. Mabilis niya itong binawi at ikinuyom ng mahigpit. Napayuko siya. Hinahayaang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi siya magnanakaw. Hindi niya dudungisan ang pangalan na iniwan ng kanyang ama. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina kung ang perang ipapagamot dito ay galing sa masama. Tumingin siyang muli sa pera, ngunit ngayon wala na ang tukso. Napalitan iyon ng isang tahimik na determinasyon. Tumingala siya sa natutulog na si Alejandro. Hindi niya alam kung bakit naiwan ang pera doon. Kung ito ba ay kapabayaan o isang uri ng pagsubok. Pero hindi na yon mahalaga. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Dahan-dahan, inalis niya ang suklay na gawa sa kahoy na nakasuksok sa kanyang buhok. Ito na lamang ang natatanging alaala niya mula sa kanyang tatay. Luma na ito at simple, ngunit para sa kanya, ito ay isang kayamanan. Lumapit siya sa mesa.
Sa halip na kumuha, nag-iwan siya. Marahan niyang ipinatong ang kanyang suklay sa ibabaw ng makapal na talian ng pera. Isang pirasong kahoy sa gitna ng isang bundok ng kasaganaan. Isang tahimik na pahayag. Isang simbolo na ang karangalan ng kanilang pamilya ang tunay nilang yaman. Pagkatapos, tumalikod siya. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palabas ng aklatan. Dala ang balde at basahan at ang bigat ng isang desisyon na habang buhay niyang dadalhin. Sa likod niya, sa ibabaw ng sofa, isang pares ng mga mata ang dahan-dahang nagmulat. Si Alejandro de Villa ay hindi natutulog. At ang nakita niya ay isang bagay na yumanig sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nananatiling nakahiga si Alejandro sa sofa, ngunit ang kanyang mga mata ay mulat na mulat. Ang katahimikan na iniwan ni Mara ay mas malakas pa kaysa sa anumang ingay. Dahan-dahan siyang bumangon, hindi niya pinansin ang tumpok ng pera sa mesa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na bagay na nakapatong dito. Ang suklay na gawa sa kahoy. Kinuha niya ito. Magaan ito sa kanyang palad, ngunit ang bigat ng kahulugan nito ay tila isang angkla na humihila sa kanyang budhi. Hinaplos niya ang makinis at medyo gasgas na nitong ibabaw. Isang testamento ng matagal na paggamit. Simple lang ito. Walang palamuti. Walang halaga sa pera. Ngunit ang suklay na ito, sa kanyang paningin ngayon, ay mas mabigat pa kaysa sa 500,000 pisong nasa ilalim nito. Napatingin siya sa pera at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng hiya. Ang kanyang bitag ay naging isang salamin at ang nakita niya rito ay isang refleksyon ng isang taong mapanghusga at walang tiwala. Siya ang nabigo sa sarili niyang pagsubok, hindi si Mara. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ngunit sa halip na dumiretso sa kanyang opisina, nagpunta siya sa kusina para magtimpla ng sarili niyang kape, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Mula sa bintana, nakita niya si Mara sa hardin, abala sa pagdidilig ng mga rosas ng kanyang ina. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa mukha nito. Nagbibigay dito ng isang payapang itsura. Pinanood niya ito ng ilang sandali. Hindi na bilang anak ng kasambahay, hindi na bilang isang potensyal na magnanakaw. Pinanood niya ito bilang si Mara. Hawak ang tasa ng kape at ang suklay na kahoy sa kanyang bulsa. Naglakad siya palabas. Naramdaman ni Mara ang kanyang pagdating at agad na napatigil sa pagdidilig. Bahagyang napayuko na parang isang batang nahuli sa paglalaro. "Sir," bati nito, puno ng paggalang. Hindi agad nagsalita si Alejandro. May kaunting awkwardness sa pagitan nila. "Mara," simula niya. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. "Naiwan mo ito." Inilahad niya ang kanyang palad at ipinakita ang suklay. Ang mga mata ni Mara ay nanlaki sa gulat. Tumingin ito mula sa suklay patungo sa kanyang mukha. Puno ng pagtataka. Paano niya nalaman? Paano niya nakuha yon? Ngunit walang tanong na lumabas sa bibig nito. Dahan-dahan nitong kinuha ang suklay mula sa kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay saglit na dumampi sa kanyang balat. Nag-iwan ng kakaibang pakiramdam. "Salamat po, sir," sabi nito sa mahinang boses. Ang tingin ay nasa suklay pa rin. "Kamusta na ang nanay Elena mo?" tanong niya. Gustong pahabain ang kanilang pag-uusap. Nabigla si Mara sa tanong. Tumingin itong muli sa kanya, ang pagbabantay ay malinaw sa mga mata nito. "Okay lang po siya, sir. Nagpapahinga." Ang sagot nito ay magalang, ngunit may distansya. Isang pader na malinaw na nagsasabing, "Hanggang dito ka lang." Tumango si Alejandro, nakakaramdam ng bahagyang pagkabigo. Tumalikod si Mara at nagpatuloy sa pagdidilig. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Bumalik si Alejandro sa loob ng bahay, ngunit ang isipan niya ay naiwan sa hardin. Ang pader na nakita niya kay Mara ay iba.
Hindi ito tulad ng pader na itinayo ni Katrina para magtago ng kasinungalingan. Ang pader ni Mara ay itinayo para protektahan ang kanyang dignidad. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas gusto pa niyang sirain ang pader na yon. Habang nakaupo siya sa kanyang mesa sa aklatan, handa nang simulan ng trabaho, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito nang hindi tinitingnan ang screen. "De Villa," sagot niya. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Matamis, mapaglaro, at puno ng lason. "Alejandro, I'm back." Napatingin siya sa screen ng cellphone. Doon, nakasulat ang isang pangalan na nagpabalik ng lahat ng pait at sakit ng nakaraan. Katrina. Ang kanyang muka ay biglang tumigas. Ang bahagyang init na naramdaman niya kanina lang sa hardin ay biglang naglaho na parang ibinuhos ng isang baldeng puno ng yelo. Ang multo ng kanyang nakaraan ay nagbalik na Isang abalang umaga ang sumalubong kay Mara. Ang buong bahay ay tila biglang nabuhayan. Ang dahilan? Ang pagdating ng isang bisita. Narinig niya ang usap-usapan ng ibang mga kasambahay habang naglilinis siya sa pasilyo. Narito na raw ang ex-fiancé ni Sir Alejandro, si Miss Katrina Gonzales. Bulong ni Aling Nena. Napakaganda raw nun at napakayaman din. Bagay na bagay sila ni Sir. Dagdag pa ni Beth. Napakaganda, napakayaman, bagay na bagay. Napahinto si Mara sa pagpupunas. Isang kakaibang kirot ang naramdaman niya sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit. Bakit siya nakakaramdam ng ganito? Wala siyang karapatan. Nagsimula ang ingay sa labas ng mansyon. Isang mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng malaking pintuan. Paglabas ng bisita, napasinghap ang ibang mga kasambahay. Si Katrina Gonzales. Ang ganda nito. Nakasuot ng isang eleganteng summer dress. Ang buhok ay nakalugay at kumikinang sa sikat ng araw. Ang ngiti nito ay matamis at puno ng kumpiyansa. At nang dumating si Sir Alejandro upang salubungin ito, ang ngiti nito ay naging mas malawak. "Alejandro!" sigaw ni Katrina at agad itong yumakap kay Sir Alejandro. Napakasikip. Nakaramdam si Mara ng kakaibang sikip sa dibdib. Nakatayo lang siya sa gilid, nanonood. "I missed you, Ale," malamig na sabi ni Katrina bago lumingon sa gawin nila. Ang mga mata nito ay dumapo kay Mara at sa isang iglap, naramdaman ni Mara ang bigat ng tingin nito. Walang nangiti sa mga mata ni Katrina, isang malamig na pagsusuri lamang. Niyaya ni Sir Alejandro si Katrina sa loob. Dahan-dahan itong lumakad. Ang braso ay nakaakbay sa braso ni Sir Alejandro. "So, these are your new house helpers?" tanong ni Katrina. Ang boses ay matamis, pero may bahid ng pagmamataas habang nililibot ang tingin sa kanilang lahat. They look very enthusiastic. Napakasakit pakinggan ng mga salitang iyon. Para silang mga dekorasyon lang, hindi mga tao. Mula noon, naging kakaiba ang kapaligiran sa mansyon. Para siyang biglang nagkaroon ng hari at reyna. At silang lahat ay mga alipin lamang na kailangang sumunod. Habang naghahanda sila para sa hapunan, naririnig ni Mara ang tawa ni Katrina mula sa dining room. "Ale, naaalala mo pa ba noong minsan tayong nga nag-date sa Paris? Ang ganda ng Eiffel Tower noon. At ang proposal mo, napaka-sweet mo talaga." Pakiramdam ni Mara ay isa siyang tagakinig sa isang pelikula na hindi siya kabilang. Nang ihahanda na nila ang pagkain, ipinasok ni Mara ang isang tray ng mga baso. Sa sandaling mailapag niya ang tray, narinig niya ang tunog ng basag na kristal. "Oops! Pasensya na, Ale," sabi ni Katrina, na may hawak na baso ng red wine. "Nadulas lang sa kamay ko. Naku, ang dumi na ng sahig." Pagkatapos, lumingon ito kay Mara na nasa gilid. "Oh, ikaw pala, girl," sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng utos na hindi mapapasubalian. "Ikaw na siguro ang bahalang maglinis niyan, di ba? Siguraduhin mong malinis na malinis, ha?"
Hindi man lang ito tumingin sa kanyang mga mata. Para bang isang kasangkapan lang siya na dapat sumunod. Naramdaman ni Mara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit hindi niya ipinakita. Dahan-dahan siyang yumuko at sinimulang punasan ang basag na baso at wine sa sahig. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Sir Alejandro. Nakakunot ang noo nito, ngunit nanatiling tahimik. Hindi ito umimik. Hindi nito ipinagtanggol ang kanyang karangalan. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Kaya pala, kahit gaano pa karaming suklay na kahoy ang iwan niya, sa huli, siya ay isang kasambahay pa rin. At ang taong pinili niyang ipagtanggol ay si Katrina. Ganoon na lang yon. Nang matapos ang hapunan at abala si Mara sa paglilinis ng kusina, naramdaman niya ang isang presensya sa likod niya. Mara? Napatalon siya sa gulat. Si Katrina. Lumingon si Mara at nakita ang isang nakangiting muka. Ngunit ang mga mata nito ay walang buhay at puno ng babala. Lumapit ito sa kanya at sa bawat hakbang, naramdaman ni Mara ang bigat ng pagbabanta. Huminto ito nang napakalapit. Alam mo, Mara, bulong nito, ang boses ay matamis na parang lason. May mga tao na dapat manatili sa kanilang lugar. At alam mo ba kung saan ka nabibilang? Hindi umimik si Mara. Dito, patuloy ni Katrina, ang kamay nito ay itinuro ang buong mansyon. Sa labas ng buhay ni Alejandro, siya ay akin at sisiguraduhin kong mananatili iyon. Ang nangangiti nito ay naging mas malawak, mas nakakatakot. Kaya sana naman, alam mo kung kailan ka dapat sumuko. Napakalapit ng mukha ni Katrina sa kanya. Naramdaman ni Mara ang pagtibok ng kanyang puso sa takot. Isang malamig na panginginig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Ang mga mata ni Katrina ay tila mga mata ng isang ahas na handang umatake. Alam niya, alam ni Mara na ang babaeng ito ay hindi lang basta banta. Isa itong panganib. Nakaupo si Alejandro sa kanyang opisina, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa ibang lugar. Ang pagbabalik ni Katrina ay parang isang bagyo na muling gumulo sa payapa na sana niyang mundo. Ang bawat ngiti, bawat tawa, at bawat paghawak nito sa kanyang braso ay nagpapaalala sa kanya ng sakit ng nakaraan. Wala na ang pag-ibig. Kung mayroon man siyang nararamdaman para kay Katrina ngayon, iyon ay isang halo ng awa at pag-iingat. Ngunit ang sugat na iniwan nito ay malalim. At ang lason ng pagdududa na itinanim nito sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ali, napansin mo ba yung si Mara? Biglang sabi ni Katrina isang hapon habang magkasama sila sa sala. Nakatingin ito sa labas kung saan abala si Mara sa pag-aayos ng mga halaman. Parang laging malungkot. Siguro dahil sa kalagayan ng nanay niya. May sakit ang nanay niya. Simpleng sagot ni Alejandro. I know. Mabilis na sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng pekeng simpatya. At alam ko na may ginintuan kang puso, Ale. Pero kailangan mo pa ring mag-ingat. Kumunot ang noo ni Alejandro. Anong ibig mong sabihin? Umupo si Katrina sa tabi niya. Ang boses ay naging isang mahinang bulong. Sinasabi ko lang na minsan, ang mga taong tulad niya, they can be very good at acting. Gagamitin nila ang kahirapan nila para makuha ang gusto nila. I'm just looking out for you, darling. Ayokong masaktan ka ulit. Ang huling mga salita, ayokong masaktan ka ulit, ay tumama sa kanya. Alam ni Katrina kung saan siya sasaktan. Ginamit nito ang sarili nilang nakaraan bilang sandata. Hindi umimik si Alejandro, ngunit ang mga salita ni Katrina ay nagsimulang magtanim ng maliliit na binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Kinabukasan, isang maliit na komosyon ang naganap sa mansyon. Nawawala ang hikaw ko. Sigaw ni Katrina, ang boses ay puno ng pagkataranta. Ang hikaw na bigay sa akin ni Mommy, hindi ko mahanap. Lahat ng mga kasambahay ay nagpanik at nagsimulang maghanap. Tumingin si Katrina kay Alejandro na may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata.
Ale, napaka-importante sa akin nun. At si Mara lang ang huling pumasok sa kwarto ko kaninang umaga para maglinis. Hindi nito direktang inakusahan si Mara, ngunit ang implikasyon ay malinaw. Tumingin si Alejandro kay Mara na nakatayo sa isang sulok, ang muka ay namumutla. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata nito. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw at sabihing imposible. Naaalala niya ang suklay na kahoy, ngunit ang lason ni Katrina ay nagsisimula ng kumalat. Hanapin nating mabuti, sabi ni Alejandro sa mahinang boses. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paghahanap, si Katrina mismo ang nakahanap ng hikaw. Oh my God! Nandito lang pala sa purse ko. Nahulog siguro nung kinuha ko ang cellphone ko. I'm so sorry sa abala. Sabi nito na may kasamang tawa na parang isang inosenteng pagkakamali lang ang lahat. Ngunit nang magtama ang mga mata nila ni Alejandro, kumindat ito sa kanya. Isang mabilis na kindat na nagsasabing, "See? I told you." Kinagabihan, nakita ni Alejandro si Mara na tahimik na nakaupo sa isang bench sa hardin, mag-isa. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko, na parang pasan nito ang bigat ng buong mundo. Gusto niyang lapitan ito. Gusto niyang sabihin na hindi siya naniwala kahit sandali. Ngunit habang papalapit siya, ang mga salita ni Katrina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Minsan, ang mga taong tulad niya, they can be very good at acting. Nag-alinlangan siya. At sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, nawala ang kanyang pagkakataon. Tumayo si Mara at pumasok na sa loob ng bahay. Naiwan si Alejandro na nakatayo doon, mag-isa sa dilim, nalilito sa pagitan ng sinasabi ng kanyang puso at ng mga multo ng kanyang nakaraan. Nang pumasok siya sa kanyang silid, nandoon na si Katrina, naghihintay. May hawak itong isang baso ng alak, ngunit ang mukha nito ay hindi nakangiti. Puno ito ng takot at pag-aalala. "Alejandro," sabi nito, ang boses ay nanginginig. "May mas malaki tayong problema." "Ano na naman ito, Katrina?" tanong niya. Pagod na sa mga laro nito. Inilahad nito ang kanyang pulso. Wala na doon ang mamahaling Rolex na relo na regalo niya dito noong sila pa. Ang relong bigay mo sa akin noon, nawawala. Ang mga mata ni Katrina ay puno ng luha, ngunit ngayon ay may kasama itong galit. At sa pagkakataong ito, sigurado ako, Ale, si Mara. Siya lang ang nag-iisang pumasok sa kwarto ko para maglinis kaninang umaga habang naliligo ako. "Mara, halik ka rito." Ang sigaw ni Aling Nena mula sa pasilyo ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Mara. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kusina. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa hindi malamang dahilan. Pagdating niya sa sala, ang lahat ng tao ay naroon. Si Aling Elena, ang kanyang ina, ay nakatayo sa isang sulok. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang ibang mga kasambahay ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Si Sir Alejandro ay nakatayo malapit sa bintana. Ang likod ay nakaharap sa kanila. Ngunit ramdam ni Mara ang bigat ng tensyon sa mga balikat nito. At sa gitna ng lahat, si Katrina. Nakaupo ito sa sofa. Ang mga mata ay namumugto sa pag-iyak na tila isang api-apihang biktima. Anong nangyayari po?" tanong ni Mara. Ang boses ay halos hindi marinig. Si Katrina ang sumagot. Tumayo ito at hinarap siya. "Anong nangyayari?" ang tanong Mara. "Anong ginawa mo?" Biglang nagsalita si Beth, isa sa mga mas bagong kasambahay na nanginginig ang boses. "Sir, kanina po kasi nakita ko po si Mara na pumasok sa kwarto ni Ma'am Katrina. Nung wala po si Ma'am, parang may kinukuha po siya sa drawer." Napatingin si Mara kay Beth, hindi makapaniwala. "Hindi! Hindi totoo yan! Naglinis lang ako doon." "Naglinis? O nagnakaw?" sumbat ni Katrina. Ang boses ay tumaas.
Ang relo ko, Mara. Ang Rolex na bigay sa akin ni Alejandro. Nasaan na? Pakiramdam ni Mara ay unti-unting gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Isang bitag. Ito ay isang bitag at siya ay nasa gitna nito. Wala po akong kinukuha. Maniwala po kayo sa akin. Pagmamakaawa niya, ang tingin ay lumipat kay Sir Alejandro, naghahanap ng kahit kaunting tulong, ngunit nanatili itong tahimik. Frio, walang emosyon. Kung wala kang tinatago, sabi ni Katrina na may mapaghamong-ngamong ngiti. Pumapayag ka bang tingnan namin ang mga gamit mo? Lahat ng dugo sa katawan ni Mara ay tila umakyat sa kanyang mukha. Ang kanyang kwarto, ang kanyang maliit at pribadong espasyo, ang lugar kung saan niya itinatago ang lahat ng mahahalaga sa kanya. Sige, malamig na utos ni Sir Alejandro. Sa wakas ay nagsalita. Tingnan ninyo ang mga gamit niya. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang bawat hakbang patungo sa servants' quarters ay isang parusa. Nakasunod sa kanya si Katrina, ang dalawang kasambahay, at si Sir Alejandro. Para siyang isang kriminal na dadalhin sa kanyang selda. Ang kanyang maliit na aparador ay binuksan. Ang iilan niyang damit ay inilabas. Wala silang nakita. Baka naman na itago niya sa ibang lugar. Suhestyon ni Katrina. At pagkatapos, ang mga mata nito ay dumapo sa isang maliit na baul na gawa sa kahoy sa ilalim ng kanyang kama. Ang baul ng kanyang tatay. Ang lalagyan ng lahat ng kanyang mga kayamanan, mga lumang litrato, mga sulat, at ang mga natira niyang alaala. Buksan mo yan, utos ni Katrina. Huwag po, sigaw ni Mara. Sinusubukang harangan ng baul. Mga personal na gamit ko po yan. Ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga kasambahay ang humila sa baul at binuksan ito. Sa loob, sa ibabaw ng mga luma at kupas na litrato, isang bagay ang kumikinang, isang bagay na hindi dapat naroroon, isang gintong relo na may mga diamante, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Kinuha ni Katrina ang relo, itinaas ito para makita ng lahat. Ito na nga. Hindi makahinga si Mara, hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay umiling, habang ang mga luha ay nagsimulang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Mula sa likod ng lahat, narinig niya ang matagumpay na boses ni Katrina. Ang boses ay nakadirekta kay Alejandro. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin, Alejandro? Itinaas ni Mara ang kanyang nanginginig na tingin. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Sir Alejandro, desperadong naghahanap ng kahit iday, isang bahid ng pagtitiwala, isang sinag ng paniniwala na nakita niya noon sa hardin. Ngunit wala na yon. Ang init ay nawala na. Ang lahat ng nakita niya ay ang pamilyar na pagkabigo at ang malamig, mapait na pagdududa. Nakasara ang pinto ng kanyang aklatan, ngunit hindi nito kayang harangan ang mga ingay sa kanyang isipan. Nakatayo si Alejandro sa gitna ng silid. Sapo ang kanyang sentido. Sa ibabaw ng kanyang mesa, magkatabi ang dalawang bagay na sumisimbolo sa kanyang naglalabanang damdamin. Sa isang panig, ang mamahaling Rolex na relo. Kumikinang, malamig. Isang matibay na ebidensya ng isang krimen. Isang paalala ng kasakiman na pinaniniwalaan niyang likas sa lahat ng tao. Sa kabilang panig, ang simpleng suklay na gawa sa kahoy, walang kinang, payak, isang tahimik na testamento ng dignidad na minsan niyang nasaksihan. Alin ang totoo? Alin ang kasinungalingan? Ang imahe ni Mara ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang mukha nitong basang-basa ng luha, ang mga matang puno ng pagkalito at sakit, ang paulit-ulit na pag-iling. Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa kawalang malay na iyon. Ang bahaging iyon ay ang bahaging nabuhay muli nang makita niya ang suklay na kahoy. Ngunit ang multo ni Katrina ay mas malakas.
Ang alaala ng pagtataksil nito ay isang lason na matagal nang kumakalat sa kanyang sistema. See? I told you. Ang mga salita ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang tainga. They can be very good at acting. Napapikit siya ng mariin. Ang ebidensya ay malinaw. Ang relo ay natagpuan sa mga gamit ni Mara. May testigo pa. Anong laban ng isang suklay na kahoy sa isang kumikinang na Rolex? May kumatok sa pinto. Sir, pinapatawag niyo raw po si Mara. Papasukin mo siya, utos ni Alejandro. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Itinago niya ang suklay sa kanyang bulsa. Kailangan niyang maging matatag. Hindi na siya magpapadala sa emosyon. Pumasok si Mara. Ang mga mata nito ay namumugto pa rin, ngunit wala na ang desperasyon. Napalitan iyon ng isang tahimik na kalungkutan. Tumayo lang ito sa gitna ng silid, naghihintay ng kanyang hatol. Simula niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Hindi po ako ang kumuha, agad na sabi ni Mara. Ang boses ay nanginginig, ngunit may diin. Sir, alam kong mahirap paniwalaan pero mahirap talaga, putol ni Alejandro. Ang pait ay hindi maitago sa kanyang tono. Paano kita paniniwalaan, Mara? Ang relo ay nasa baul mo. Nakita ng lahat. May nakakita pa sa'yo na pumasok sa kwarto. Umiling si Mara. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam. Isang bitag po ito, sir. Pakiusap. Maniwala kayo sa akin. Maniwala? Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Alejandro. Ilang beses mo nang narinig yan, Mara? Ang salitang tiwala? Sinubukan kong magtiwala, pero sa huli, pare-pareho lang. Isang sandali ng katahimikan, at pagkatapos, nagsalita si Mara. Ang boses ay halos isang bulong, ngunit ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Alejandro. Kung ganoon, para saan po yung pagsubok niyo sa pera? Natigilan si Alejandro. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Ang pera sa mesa. Ang pag-iwan ko ng suklay. Patuloy ni Mara, ang tingin ay nakatitig sa kanya. Naghahanap ng sagot. Wala po ba yung kahit anong ibig sabihin sa inyo? Hindi siya makasagot. Ang kanyang katahimikan ang naging pinakamasakit na sagot. Nakita ni Mara ang lahat sa kanyang pananahimik. Ang kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang kawalan ng tiwala. Dahan-dahang tumango si Mara na parang sa wakas ay naintindihan na niya ang lahat. Ang bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at nang muli siyang tumingin kay Alejandro, wala nang bahid ng kalungkutan sa mukha nito. Napalitan iyon ng isang malamig na pagtanggap. Salamat po sa aral na ibinigay ninyo sa akin, Sir De Villa. Sabi ni Mara, ang boses ay matatag na ngayon. Ang aral na ang mga taong tulad namin ay hinding-hindi mabibigyan ng pagkakataong pagkatiwalaan. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang nito ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Gusto niyang pigilan ito. Gusto niyang bawiin ang lahat. Ngunit nanatili siyang nakatayo roon, hindi makagalaw. Habang pinapanood niya itong maglakad papalabas ng kanyang buhay, dala ang basag na piraso ng tiwalang minsan niyang sinubukang buuin. Ang bigat ng bawat hakbang ni Mara, palayo sa aklatan, ay katumbas ng bigat ng kanyang durog na puso. Hindi ang akusasyon ang pinakamasakit, hindi ang kahihiyan. Ang pinakamasakit ay ang makita ang pagdududa sa mga mata ng taong sinimulan na niyang pagkatiwalaan. Pagpasok niya sa kanilang maliit na silid, naroon ang kanyang nanay Elena, naghihintay. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at sakit. Sakit para sa kanya. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Niyakap na lang ni Mara ang kanyang ina at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit. Hindi na po tayo pwedeng manatili dito, Nay, sabi ni Mara sa gitna ng kanyang mga hikbi.
Hindi ko po kaya. Ang dignidad po natin, wala na pong natira. Inaplos ni Aling Elena ang buhok ng kanyang anak. Alam ko, anak. Alam ko. Nagsimulang magligpit ng kanilang iilang gamit si Mara. Inilabas niya ang kanilang mga damit mula sa aparador at inilagay sa isang lumang bag. Ang bawat damit, bawat gamit, ay may dalang alaala ng buhay nila sa mansyon na yon. Isang buhay ng pagsisilbi, isang buhay ng pagpapakumbaba. Aalis na po tayo. Kahit saan na lang po tayo pupunta, basta't malayo dito. Determinadong sabi ni Mara. Habang nag-aayos, nakita ni Aling Elena ang itsura ng kanyang anak. Isang itsura ng kabuuang pagkatalo. Tila isang ilaw na tuluyang pinatay. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya pwedeng manahimik pa. Mara, anak, mahinang tawag ni Aling Elena. Sandali, may kailangan kang malaman. Umupo sila sa gilid ng kama. Kinuha ni Aling Elena ang mga kamay ng anak. Ang babaeng yan. Si Katrina. Alam ko na kung anong klase siyang tao. Noon pa man. Nag-angat ng tingin si Mara. Naguguluhan. Maraming taon na ang nakalipas. Pagsisimula ni Aling Elena, ang boses ay naging seryoso. Noong narito pa ang ama ni Sir Alejandro, may isang importanteng proyekto noon ang kumpanya nila. Isang gabi, nakita ko si Katrina sa aklatan. May binago siya sa mga dokumento. Sinadya niyang sirain ang proyekto dahil sa selos niya sa isang business partner ng mga De Villa. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ipinagbintangan niya ang isa sa mga driver ng pamilya, si Mang Lito, isang mabuting tao. Tinanggal siya sa trabaho. Sinubukan kong sabihin sa ama ni Sir Alejandro ang nakita ko. Pero hindi sila naniwala sa akin. Sino ba naman ako? Isa lang akong kasambahay. Naramdaman ni Mara ang unti-unting pagbalik ng galit sa kanyang puso. Pumapalit sa sakit. Si Mang Lito, patuloy ni Aling Elena. Bago siya umalis, may ibinigay siya sa akin. Sabi niya, baka sakaling dumating ang araw na may maniwala sa kanya. Itinago ko ito sa lahat ng mga taon na ito. Tumayo si Aling Elena at mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niya ang isang maliit na bagay. Luma na ito at nababalutan ng alikabok. Isang lumang USB flash drive. Hindi ko alam kung ano ang laman nito, anak. Natakot akong buksan. Ngunit baka ito na ang tamang panahon. Kinuha ni Mara ang USB. Ang malamig na metal nito ay tila isang piraso ng pag-asa sa kanyang nanginginig na kamay. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa USB. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong apoy. Isang apoy ng determinasyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magpapatalo. Hindi siya aalis bilang isang magnanakaw. Kung aalis man siya, aalis siyang may dangal. Aalis siyang ipinaglalaban ang kanyang katotohanan. Tumingin siya sa labas ng bintana, patungo sa malaking bahay. Kailangan niyang makahanap ng paraan. Kailangan niyang maipakita ito kay Sir Alejandro. Kailangan niyang subukan kahit sa huling pagkakataon. Ang aral na ang mga taong tulad namin ay hinding-hindi mabibigyan ng pagkakataong pagkatiwalaan. Ang mga salita ni Mara ay tila mga multo na bumubulong sa bawat sulok ng kanyang aklatan. Hindi siya mapakali. Lumipas ang maghapon, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na napapatingin sa Rolex na relo sa kanyang mesa. Isang bagay ang hindi tama. Isang bagay ang hindi magkatugma. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, iniutos niya sa security na kunin ang CCTV footage ng pasilyo malapit sa kwarto ni Katrina para sa araw na yon. Sinabi niya sa sarili na ito ay para lamang makumpleto ang ebidensya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may hinahanap siyang iba. Nang i-play niya ang video, nandoon nga ang eksena. Si Beth, ang kasambahay, ay naglalakad sa pasilyo. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Mara mula sa kwarto ni Katrina.
Lahat ayon sa testimonya, ngunit pinanood niya itong muli. At muli. At sa ikatlong beses, isang maliit na detalye ang pumukaw sa kanyang pansin, ang oras sa CCTV footage. Ayon kay Beth, nakita niya si Mara na pumasok sa kwarto habang wala si Katrina. Ngunit ayon sa timestamp ng video, si Mara ay lumabas ng kwarto 3 minuto bago pa man umalis si Katrina papuntang Hardin. Imposible. Hindi posibleng nakita ni Beth si Mara sa loob kung wala naman doon si Beth sa mga oras na yon. Nagsinungaling si Beth, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kung nagsinungaling si Beth, ibig sabihin, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang unknown number. Sir Alejandro, si Mara po ito. Pakiusap po, kung may natitira pa kayong kahit katiting na duda sa nangyari, magkita po tayo sa likod ng hardin. May kailangan po kayong malaman. Ito na po ang huli. Napatingin siya sa relo. Pagkatapos ay sa cellphone. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Duda. Oo, puno siya ng duda. Gabi. Inutos ni Alejandro na maghanda ng isang espesyal na hapunan. Inimbitahan niya si Katrina. Sinabihan din niya si Beth na tumulong sa pagsisilbi. Lahat ay nakangiti. Si Katrina ay masaya, naniniwalang tuluyan na siyang nanalo. Sa gitna ng kanilang pagkain nagsalita si Alejandro. Katrina, naaalala mo pa ba si Mang Lito? Ang dati nating driver? Natigilan si Katrina. Hawak ang kanyang kubyertos. Sa sino? Oo. Bakit mo naman naitanong? Wala lang, sabi ni Alejandro. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Naalala ko lang na tinanggal siya dahil sa isang pagkakamali sa mga dokumento ng isang proyekto. Sayang, mabait pa naman si Mang Lito. Isang butil ng pawis ang nagsimulang mamuo sa noo ni Katrina. Ale, matagal na yon. Let's not talk about the past. You're right, sabi ni Alejandro. Let's talk about the present. Halimbawa, ang relo mo. Sa senyas niya, isang laptop ang inilagay ng isang security guard sa mesa. Beth, tawag ni Alejandro. Ang boses ay biglang naging malamig at matigas. Maaari mo bang ulitin ang sinabi mo kanina? Tungkol sa nakita mong pagpasok ni Mara sa kwarto ni Katrina? Namutla si Beth. Sir, ulitin mo, sigaw ni Alejandro. Nanginginig na inulit ni Beth ang kanyang kasinungalingan. Pagkatapos, pinindot ni Alejandro ang play sa laptop. Ipinakita niya ang CCTV footage. Ipinakita niya ang timestamp. Paano mo nakita si Mara sa loob, Beth? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Kung ang footage na ito ay nagpapatunay na wala ka naman sa pasilyo ng mga oras na yon. Hindi nakasagot si Beth. Nagsimula itong umiyak. Pipinilit lang po ako ni Ma'am Katrina. Binigyan niya po ako ng pera. Lahat ng tingin ay napunta kay Katrina. Ang mukha nito ay kasing putla ng isang papel. That's not true. She's lying. Sigaw ni Katrina. Talaga ba? Tanong ni Alejandro. Kinuha niya ang isang USB mula sa kanyang bulsa. Ang USB na ibinigay ni Mara. Isinaksak niya ito sa laptop. Isang audio file ang nagplay. Ang boses ni Katrina, mas bata pa noon, ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Wala kang patunay, Lito. Kahit anong sabihin mo, walang maniniwala sa'yo. Isa ka lang driver at sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho kahit saan. Napatayo si Katrina, nanginginig sa takot. Saan mo nakuha yan? Ang tanong, Katrina, ay hindi kung saan ko ito nakuha. Sabi ni Alejandro, tumatayo na rin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang tanong ay, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Ang pagsira sa proyekto noon, ang pagbibintang kay Mang Lito, at ngayon, ang pag-frame up kay Mara. Dahil sa'yo, sigaw ni Katrina, ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho.
Dahil pagkatapos mong bumalik, hindi na ako ang tinitingnan mo. Ang babaeng yon, ang hampas lupang yon, anong meron siya na wala ako? Dangal, simpleng sagot ni Alejandro. Isang bagay na hinding-hindi mo mabibili. Get out, utos niya. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Get out of my house now. Sa gitna ng kahihiyan, kinuha ni Katrina ang kanyang bag at dali-daling umalis. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Nang mawala na si Katrina at si Beth, ay umiiyak na isinama ng mga gwardiya na iwan si Alejandro sa katahimikan ng malaking silid. Tagumpay. Napatunayan niyang inosente si Mara. Ngunit ang pakiramdam ay hindi tagumpay. Ito ay kabiguan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang aklatan. Umaasa siyang nandoon pa si Mara, naghihintay. Ngunit wala na ito. Sa ibabaw ng kanyang mesa, kung saan dating nakalagay ang Rolex na relo, ay may isang puting sobre. Sa tabi nito, ang suklay na gawa sa kahoy. Binuksan niya ang sobre. Isang maikling sulat ng resignasyon mula kay Aling Elena. Napasuntok si Alejandro sa mesa. Nanalo siya sa laban, ngunit natalo siya sa giyera. Nawala na si Mara at kasalanan niya ang lahat. Lumipas ang isang linggo, ngunit para kay Alejandro, ang bawat araw ay isang walang katapusang parusa. Ang mansyon, na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay naging isang malawak na kulungan ng kanyang pagsisisi. Ang katahimikan sa bawat sulok ay sumisigaw ng isang pangalan, Mara. Ginawa niya ang lahat para hanapin ito. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang pera, ngunit si Mara at Aling Elena ay tila naglaho na parang bula. Hanggang isang araw, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang pribadong investigador. Natagpuan na sila, nakatira sa isang maliit, masikip na apartment sa isang magulong lugar sa Tondo. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sakay ng kanyang mamahaling sasakyan, tinungo niya ang lugar na yon. Ang karangyaan ng kanyang sasakyan ay isang insulto sa kahirapan ng paligid. Bawat eskinita, bawat gusali ay isang paalala kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mga mundo. Nang makita niya ang gusali, sandali siyang natigilan. Kupas na ang pintura at ang mga bintana ay may mga rehas na kinakalawang. Ito ba ang naging kapalit ng buhay na ibinigay niya sa kanila? Dahan-dahan siyang umakyat sa makitid na hagdanan. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito, si Mara ang kanyang nakita. Ang gulat sa mga mata nito ay hindi maitatago. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at shorts. Mas payat ito kaysa dati. At may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito. Ngunit sa kabila ng pagod, naroon pa rin ang dignidad. Sir Alejandro, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Anong ginagawa niyo rito? Patawarin mo ako, sabi ni Alejandro. Ang mga salita ay tila hirap na lumabas mula sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ako sa lahat. Walang nagsalita. Tanging ang ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga bata sa labas ang maririnig. Nalaman ko na ang lahat, patuloy ni Alejandro. Ang panloloko ni Katrina, ang kasinungalingan ni Beth. Alam kong inosente ka. Mara, ako ang may kasalanan. Nagpadala ako sa lason ng nakaraan. Hinayaan kong bulagin ng pagdududa ang mga mata ko. Hindi pa rin umimik si Mara. Nakatingin lang ito sa kanya. Ang nanay mo, sabi ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig na. Nalaman ko na kailangan niyang maoperahan. Ako na ang bahala sa lahat. Sa bayad sa ospital, sa mga gamot, lahat-lahat. Walang kapalit. Walang kondisyon. Ito ay hindi tulong, Mara. Ito ay bayad pinsala sa lahat ng nagawa ko. Sa wakas, nagsalita si Mara. Bakit niyo po ito ginagawa? Dahil nagkamali ako. Sagot niya ng buong katapatan. At dahil natutunan ko na ang leksyon. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay hindi ang maniwala kay Katrina. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hindi pagkatiwalaan ka.
Mula sa likod ni Mara, lumabas si Aling Elena. "Pumasok ka, iho," sabi nito sa mahinang boses. Sa loob ng maliit na apartment, umupo si Alejandro sa isang lumang upuang kahoy. Ipinagtapat niya ang lahat, mula sa pagsubok niya sa pera hanggang sa kanyang mga pagdududa. Hindi siya nagtago ng anuman, hindi siya humingi ng pangunawa. Inilatag niya lang ang kanyang buong pagkakamali. Tumango si Aling Elena. Ang tiwala, Alejandro, ay parang isang baso. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Ngunit hindi imposible. Makalipas ang ilang buwan, matagumpay ang operasyon ni Aling Elena. Sa buong panahong yon, hindi umalis si Alejandro sa tabi nila. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kaibigan. Siya ang bumibili ng gamot, ang nakikipag-usap sa mga doktor, at minsan, siya pa ang nagbabalat ng prutas para kay Aling Elena. Unti-unti, nakita ni Mara ang pagbabago. Ang dating malamig at mapanghusgang CEO ay napalitan ng isang lalaking marunong magpakumbaba at magmalasakit. Isang hapon, dinalaw ni Mara si Alejandro sa opisina nito. Hindi na bilang isang kasambahay na nakayuko, kundi bilang isang bisitang may kumpiyansa. Sa tulong ni Alejandro, nakabalik na siya sa pag-aaral. "Mara," sabi ni Alejandro nakangiti, "buti na padalaw ka." May kinuha si Alejandro mula sa kanyang drawer. Inilahad niya ang kanyang palad. Naroon ang suklay na gawa sa kahoy. "Naiwan mo," sabi niya. Ginagaya ang sinabi niya noon sa hardin. Ngumiti si Mara. "Salamat po." "Huwag mo nang kunin," sabi ni Alejandro. Lumapit siya kay Mara. Dahan-dahan, kinuha niya ang suklay at maingat na isinuksok sa buhok nito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi ni Mara. Nag-iwan ng isang mainit na pakiramdam. "Hayaan mong ako na ang mag-ingat dito," bulong niya. Tinitigan niya ito sa mata at sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng anumang pagdududa, tanging pagsuyo at paghanga. "Dahil para sa akin, Mara, ito ang tunay na yaman." Hinawakan niya ang kamay ni Mara, hindi na bilang amo at katulong, kundi bilang 2 taong natuto, nasaktan, at sa wakas ay natagpuan ang tunay na kahulugan ng tiwala. Magkahawak kamay silang tumingin sa labas ng bintana, patungo sa isang bagong simula. Isang kinabukasang hindi nasusukat ng pera, kundi ng dangal, pagpapatawad, at isang pag-ibig na mas matibay dahil sinubok ng panahon.